Magandang umaga. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa positibong gabay at disiplina na estratehiya. Basahin muna natin ang introduction. Ang positibong gabay at disiplina sa maagang edukasyon ng bata ay nakatuon sa pagtuturo ng mga bata ng tamang pag-uugali at pagbuo ng kanilang pagiging responsable sa halip na gumamit ng parusa. Ang layunin ay lumikha ng isang ligtas, suportado at positibong kapaligiran na nagpapalakas ng pag-aaral at pag-unlad ng isang bata. Dumako tayo sa pagbuo ng positibong relasyon. Ang mga guro at tagapag-alaga ay dapat bumuo ng mainit at mapagmahal na relasyon sa mga bata. Ipakita ang pagmamahal at pag-aalala sa pamamagitan ng pisikal na pagyakap, ngiti at mga salitang nagpapahiwatig ng pag-aproba. So halimbawa, kapag yung bata dumating sa silid-aralan, so si teacher babatiin niya ng may ngiti at sasabihin ng magandang umaga, masaya akong makita ka. O di kaya kapag nakikipag-usap yung isang bata sa teacher, so dapat yung teacher makinig ng mabuti at ipakita ang empathy sa pamamagitan ng naiintindihan kita. So yun ang sasabihin niya para ma-feel ng bata na nakikinig talaga yung guro. Sunod ay pagbibigay ng malinaw na inaasahan. Magtakda ng malinaw at makatotohanang mga patakaran at inaasahan para sa pag-uugali. Ipaliwanag ang mga patakaran sa mga bata sa paraang mauunawaan nila. Maging pare-pareho sa pagpapatupad ng mga patakaran. So halimbawa, sasabihin mo sa kanila na, okay, sige class, kapag tapos na kayo maglaro, ilagay nyo ang mga laruan sa tamang lagayan. O di kaya pwede mong sabihin na kapag halimbawa sa klase, di ba? Sabihin mo na kapag may gustong sabihin, itaas ang kamay. So ganun lang mga simple na mga gagawin ng bata na pwede na ituturo mo. Sunod naman ay pagpapalakas ng positibong pag-uugali. Purihin ang mga bata para sa kanilang mga positibong pag-uugali, gumamit ng mga papuri na tiyak at makatotohanan. Magbigay ng mga gantimpala para sa mga positibong pag-uugali, tulad ng mga sticker o karagdagang oras ng paglalaro. So, halimbawa, nakita mo yung estudyante mo na tinulungan niya yung kaklase niya. So, ikaw na teacher, sasabihin mo sa kanya na ang bait mo, tinulungan mo ang iyong kaklase. O di kaya meron kang sinabi sa isang estudyante mo, tapos yung bata nakinig sa iyo. Sasabihin mo na, salamat, nakinig ka sa sinabi ko. So ganun lang kasimple yung mga na dapat purihin yung mga bata. Sunod naman ay paglutas ng problema. Kapag nagkaroon ng problema sa pag-ugali, tulungan ang mga bata na lutasin ito sa isang positibong paraan. Hikayatin ang mga bata na mag-isip ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Tulungan ang mga bata na maunawa ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. So halimbawa, nakita mo yung dalawang mong estudyante nag-aagawan ng isang laruan. So lalapitan mo sila. Tapos kakausapin mo, tapos sasabihin mo na mag-isip sila ng paraan para maghintayan sila sa paggamit ng isang laruan. O di kaya tatanungin mo sila sasabihin mo sa kanila na nakikita ko na gusto nyo pareho yung isang laruan na ito. So, anong gagawin natin para malutas natin yung problema? So, ganun kasimple para makapag-isip din sila kung anong gagawin nila. Sunod naman ay ang pag-iwas sa parusa. Iwasan ang paggamit ng parusa tulad ng pagpalo o pagmumura. Ang parusa ay maaaring magdulot ng takot at pagkasira ng tiwala. Sa halip, gumamit ng mga positibong estratehiya ng gabay tulad ng time out o pag-aalis ng pribilehiyo. So halimbawa, sa halip na sigawan yung bata, nakita mo yung bata na hinampas niya yung kaklase niya. So, sabihin mo na lang na hindi natin hinahampas ang ating mga kaklase. So, papaalahanin mo siya na kapag galit ka, huminga ka ng malalim sa halip na ipahiya yung bata sa harap ng ibang bata. So, 'di ba? So, kausapin mo na lang yung bata ng sarilinan. Noon.
Ang sunod naman ay ang pagbibigay ng pagpipilian. Bigyan ang mga bata ng mga pagpipilian upang mapalakas ang kanilang pakiramdam ng kontrol. Halimbawa, gusto mo bang maglaro ng mga block o magbasa ng libro? Ang pagbibigay ng mga pagpipilian ay makakatulong sa mga bata na matuto ng paggawa ng mga desisyon. So, kinakailangan yun para makapag-isip yung bata. Sunod naman ay pagiging modelo ng positibong pag-uugali. Ang mga guro at tagapag-alaga ay dapat maging modelo ng positibong pag-uugali. Ipakita ang paggalang, pagkamahabagin at pagiging responsable. Ang mga bata ay natututo sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga matatanda. So, halimbawa, magpakita ka ng paggalang sa mga bata at ibang matatanda. Maging matyaga ka at mahinahon sa pakikitungo sa mga bata. So, alam naman natin yung mga bata, mga manggagaya yan sila. So, dapat tayong mga adult or guro, ipakita natin na role model tayo, 'di ba? Para yung gagayahin nila is kabutihan lang. So, ganun. Dumako naman tayo sa mga benepisyo ng mga positibong gabay at disiplina. So una, nagpapalakas ng pagpapahalaga sa sarili ng mga bata. Ikalawa, nagpapabuti ng mga kasanayan sa pakikisalamuha. Ikatlo, nagpapababa ng mga problema sa pag-ugali. At ang ikaapat ay lumilikha ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral, nagpapalakas ng pag-unlad ng emosyonal at panlipunan. So yun lamang at inaasahan ko na sana ay meron kayong natutunan sa aking leksyon. Salamat sa pakikinig. Paalam!